Akala mo ba simpleng ubo lang yan? Huwag kang magkakamali. Ang isang ubo ng baboy pwedeng maging mitsa ng buong puhunan mo. Sa videong ito, ituturo ko ang tested and proven na diskarte para hindi mauwi sa lagnat o pulmonya ang sipon ng iyong mga alaga. Panoorin hanggang dulo dahil ituturo ko ang tamang pagmix ng gamot. Napakahirap makarinig ng ubo sa loob ng kulungan, lalo na kung madaling araw. Nakakapuyat at nakakakaba, di ba? Bilang mga nag-aalaga, alam nating ang ubo at sipon ay hindi lang dahil sa panahon. Minsan dahil ito sa alikabok, amoy ng ammonia, o kaya naman ay pabago-bagong temperatura. Kapag ang baboy ay nagsimulang magpumping o mahirapang huminga, senyales yan na malalim na ang impeksyon. Huwag nating hayaang umabot sa ganoon. Ano nga ba ang dapat gawin? Una, isolation. Ihiwalay agad ang umuubo. Pangalawa, check ang higaan. Tuyo ba ang sahig? May panangga ba kayo sa malamig na hangin o draft? Sa gamutan naman, karaniwang ginagamit ang Tylosin o Enrofloxacin para sa mga respiratory issues. Kung maramihan ang may sipon, pwedeng dumaan sa tubig gamit ang doxycycline. Pero babala, laging basahin ang dosage. Huwag basta-basta mag-inject ng hindi sigurado sa timbang ng baboy. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang vitamin C at B complex para lumakas ang kanilang resistensya. Ang malakas na katawan ang unang depensa laban sa sakit. Ito ang pro tip na madalas makalimutan. Ang linis ng kulungan. Kapag masangsang ang amoy ng ihi, doon nagsisimula ang iritasyon sa baga. Panatilihing tuyo at maaliwalas ang paligid. At tandaan, ang prevention is cheaper than cure. Mas mura ang maglinis kaysa bumili ng mamahaling antibiotic. Kayo mga kapigi, anong brand ng gamot ang subok nyo na sa ubo at sipon? I-comment nyo naman sa baba para makatulong din tayo sa ibang nagsisimula pa lang. Huwag kalimutang i-share ang videong ito para iwas lugi ang ating mga kasama sa industriya. Hanggang sa susunod na tips. Happy farming!